Okay, expect me there in 30 minutes. Wika ni Celine Martinez sa kaibigang si Jade. Kakalabas lang ni Celine sa Ross Restaurant nang tumawag ito sa kanya. Nagpapasama kasi si Jade sa kanya na pumunta sa YB Jewelry, ang pinakasikat na jewelry store sa buong bansa. Bibili kasi si Jade ng panregalo sa boyfriend nito para sa second year anniversary ng mga to. Dahil wala namang ibang gagawin si Celine sa araw na iyon, ay pumayag siyang samahan ng kaibigan. Okay, drive safely, Celine. Paalala pa ni Jade bago ito nagpaalam. Nangingiting iiling-iling naman si Celine habang inilalagay ang kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Okay, drive safely, Celine. Ulit niya sa isipan sa sinabi ni Jade. Hanggang ngayon ay wala pa ring tiwala ang kaibigang si Jade sa driving skill niya. Ayaw na ayaw pa nga nitong sumakay sa kotse niya dahil sa tuwing siya ang driver. Mas gusto pa nga daw nito mag-commute kaysa sumakay sa kotse niya. Kaskasero daw kasi siya masyado sa pagmamaneho. Para daw siyang lasing kapag hawak ang manibela ng kotse niya. Para din daw siyang hinahabol ng 10 halimaw sa bilis ng pagpapatakbo ng kotse. Overtake daw kasi siya ng overtake. Pinagtatakahan nga ni Jade ay kung paano siya nakakuha ng lisensya sa paraan daw ng pagmamaneho niya. Hindi lang ang kaibigan ang walang tiwala sa driving skill ni Celine, pati ang mga magulang at nakakatandang kapatid ay walang tiwala sa kanya kapag hawak na niya ang manibela. Meron kasing masamang karanasan si Celine sa pagmamaneho ng sasakyan. Naiiling na napangiti si Celine nang maalala niya noong minsang isinakay niya ang kaibigang si Jade sa kotse nang minsang coding ang sasakyan nito. Grabe kasi ang kapit ni Jade sa upuan nito. Kahit naka-seatbelt na ang kaibigan, panay din ang usal nito ng dasal habang ito'y nakapikit. Lord, iligtas mo po kami sa kapahamakan. Marami pa akong gustong gawin sa buhay. Gusto ko pa pong tuparin ang mga pangarap ko. Gusto ko pa pong magkaroon ng sariling pamilya. Naaalala niyang dasal ni Jade habang ito'y nakapikit, minsang isinakay niya ito sa kanyang kotse. Napailing na lamang si Celine na kinuha ang remote control ng kotse niya sa loob ng bag. Pinindot niya ang unlock button. Tumunog iyon, tanda ng pagbukas. Binuksan ni Celine ang pintuan ng driver seat. Initsa lang niya ang hawak na bag sa may passenger seat, saka siya sumakay. Then, Celine started the engine. Iminano-obra niya paatras ang kotse niya nang hindi sinasadyang nasagi ng likod ng kotse niya ang katabing mamahaling kotse na nakaparada sa tabi niya. Napakagat siya ng labi sa wala sa oras. Masyado kasing masikip ang parking space dahil sa dami na nakapark roon. Tumunog pa ang alarm ng kotseng nabangga. Oops! Sorry, Mr. Lamborghini. Hingi ng paumanhin ni Celine sa pobreng kotse. Ibinaba niya ang windshield ng kotse niya, saka sinilip ang mamahaling sasakyan na nabangga. In-inspection din ni Celine kung malaki ba ang naging damages ng Lamborghini. Napabuga ng hangin si Celine nang makitang maliit lang ng gasgas ang tinamo ng mamahaling kotse na nasagi niya. Nagpalingali-nga din si Celine sa paligid ng parking lot kung may iba pang tao doon na nakasaksi sa nangyari. Napangiti siya nang wala siyang makitang ibang tao roon. Ang ibig sabihin niyon ay walang saksi sa nangyari. Makakatakas at makakalusot siya ng walang aberya. Celine flipped her hair and smiled sweetly. I'm sorry again, Mr. Lamborghini, but I got to go na. Malilate na kasi ako sa usapan namin ng kaibigan ko. She expected me there in 30 minutes. Maarting wika niya. Sa huling pagkakataon ay pinasadahan muli ni Celine ang Lamborghini bago niya pinaandar ang kotse paalis sa lugar na iyon. Celine! Tawag sa kanya ni Jade nang makababa siya sa kanyang sasakyan. Nasa bukana ito ng YB Jewelry. Siya naman ay nasa parking lot ng nasabing establishmento. Nakangiti siyang naglalakad papunta sa direksyon nito. Hindi ka ba nahuli ng traffic enforcer? Wika ni Jade nang tuluyan na siyang nakalapit rito. Tiningnan din ito ang suot na rilong pambisig, saka muling tumingin sa kanya. And as I expected, dumating ka nga on time. Natatawang tugon ni Jade. Ikaw kasi wala kang bilib sa driving skill ng kaibigan mo. Natatawa ding wika ni Celine. Gaya ng sinabi ni Celine sa kaibigan,
Saktong 30 minuto ang dating niya sa YB Jewelry, kung siguro. Nakagat ni Celine ang ibabang labi. Sinundot kasi ng konsensya ni Celine nang maalala niya ang Lamborghini na nabangga niya at ang ginawa niyang pagtakas sa naging kasalanan. Kung hindi siguro niya tinakasan niyon, ay baka malate siya sa usapan nila ng kaibigan niya at baka hindi pa siya nakapunta sa usapan nila. Huwag ka na makonsensya, Celine. Nakapag-apologize ka naman eh. Wika ng walang konsensyang isipan niya. Ipinilig na lang ni Celine ang ulo para iwaksi ang mga pumapasok sa isipan niya. Niyakag na siya ng kaibigan na pumasok sa loob ng nasabing establishmento. Tumalima naman siya. Gusto namang mamangha ni Celine sa nakikita ng mga mata pagkapasok nila ni Jade sa loob ng YB Jewelry. Kahit hindi ito ang unang beses na nakapunta si Celine sa YB Jewelry, ay hindi pa rin maiwasan ni Celine ang mamangha. Lalo na nung makita niya ang mga nakadisplay na mga mamahaling alahas sa YB. Maraming kasing nakadisplay na mamahaling alahas na glass shields, iba't ibang klase at disenyo ng alahas. Milyon-milyon din ang halaga ng bawat nakadisplay. Tanging may kaya lang sa buhay ang makakabili ng ganoong kahalagang alahas. Celine, pukaw ng kanyang kaibigang si Jade. Sumulyap siya rito. Kilala mo ba ang may-ari ng YB Jewelry? Maya-maya ay tanong ni Jade. Not really, but I know his name, she said. He is Baron Bustamante, right? Yes, Baron Bustamante was jewelry magnate. Ano ng kaibigan. At ang pagkakaalam ko, may pag-aari din siyang private beach resort somewhere in Batangas. Bunso siya sa 3 anak na lalaki ni Franco Bustamante, ang isa sa pinakamayamang angkan sa buong Pilipinas. May kanya-kanya ding negosyo ang 2 nakakatandang kapatid ni Baron. And take note, Celine, hindi lang sila simpleng mga negosyante. They were also the happiest bachelor in town. They were gorgeous and hot. Para silang anghel na pinadala sa lupa para maghimasik ng apil sa mga kababaihan. They were all good catch and good looking. Kaya maraming mga babaeng nahuhumaling sa magkakapatid na mga Bustamante dahil sa mga katangian na iyon, kahit meron silang kakaibang attitude. Mahabang litanya ng kaibigan. The 3 Bustamante was very autocratic and domineering. They were all bossy, and women can drool with them, stare with them as long as they want, but you cannot reach them. Sila kasi yung tipo ng mga lalaki na kayang-kaya mo na nga silang abutin. Gayunman, ay hirap na hirap ka pa rin na abutin sila dahil hindi sila basta-basta yumuyukod, partikular sa isang babae. Pagpapatuloy nito. Tumango-tango naman si Celine habang pinakikinggan ang pagsasalarawan ng buhay ni Baron Bustamante na iyon at sa pamilya mismo nito. So, what's his favorite color? Tanong niya kay Jade kapag daka. What? Nakakunot ang noo na tanong ni Jade sa kaibigan. Ang sabi ko, ano ang paboritong kulay ni Baron? Ulit na tanong ni Celine sa kaibigan. Nagkibit balikat si Jade. I don't know, at bakit mo naman itinatanong sa akin ang paboritong kulay ni Baron? Nakataas ang kilay na tanong nito. Ngumisi siya. Nagbabaka sakali lang naman ako na alam mo kung ano ang paboritong kulay ni Baron. Daig mo pa kasi ang Google sa dami ng alam mo sa buhay ng mga Bustamante. Wika niya. Jade smiled sweetly. She flipped her hair too. Crush ko kasi yung isang nakakatandang kapatid ni Baron. Iyong si Javier, isa siyang mahusay na car racer. Pag-aari din niya yung sikat na XB Motors. Nakangiting wika ni Jade. Magsasalita na sana si Celine nang inunahan siya nito. Pero hindi ko pa rin ipagpapalit ang boyfriend ko. Kabig nito bigla. Mukhang nabasa nito ang nasa isip niya. O sige, dito ka na lang muna. Pupunta lang ako sa comfort room. Ani ni Jade. Nang makaalis ang kaibigan, ay humakbang siya sa glass shield at sinipat-sipat ang mga engagement ring na nakadisplay roon. Napakunot ang noo ni Baron Bustamante nang makita niya ang pamilyar na kotse na nakaparada sa parking lot ng YB Jewelry na pag-aari niya. Ito yung kotse na bumangga sa Lamborghini niya. Hindi pwede magkamali si Baron sa sampatya niya. Kitang-kita kasi ng mga mata niya kanina ang buong pangyayari.
Nasa Ross Restaurant kasi siya para imit ang isang investor na gustong mag-invest sa private beach resort sa Batangas. Paalis na siya noon sa nasabing establishmento nang makita niya ang pagbangga ng kotseng pula sa kanyang Lamborghini. Ang buong akala niya ay bababa ang sakay niyon para tingnan man lamang ang naging damages ng kotse niya. Pero sa halip na bumaba ay pinasibad nito ang kotse paalis. Tumakas ito sa kasalanan nito. Mabuti na lang ay natandaan niya ang plate number ng naturang sasakyan. Nakita din niya kung sino ang driver niyon dahil hindi naman tinted ang salamin ng kotse nito. Now, he will going to teach her a lesson. Baron hurriedly went out to his car. Niluwagan niya ang suot na korbata at inilihis hanggang siko ang manggas sa suot niyang long sleeve habang naglalakad siya papasok sa pag-aaring gusali. Hindi niya pinansin ang mga nakakasalubong niya papasok sa YB Jewelry. Kahit ang pagbati sa kanya ng security guard na naroon ay hindi niya pinansin. Sanay naman ang mga ito sa kanya. Finally, when Baron is inside, he automatically searched the place. Hanggang sa huminto ang tingin niya sa babaeng abala sa pagsisipat sa nakadisplay sa glass shield ng YB. He walks toward her and stopped when he already beside her. Mula sa pagsisipat sa mga nakadisplay ng mga jewelry, ay naramdaman ni Celine na may tumabi sa kanya. Hindi man lamang siya nag-abalang tingnan kung sino iyon. Ipinagpalagay na lamang ni Celine na isa iyong staff ng YB Jewelry at naisa iyang i-assist. Sa lahat ng engagement ring na nakadisplay rito, nasa ng pinakamahal? Tanong niya sa staff habang ang mata ay abala pa rin sa pagtingin sa mga nakadisplay. Nagtaka si Celine nang wala siyang nakuhang sagot mula rito, kaya dun lang siya nagkaroon ng pagkakataon para lingunin ito. Oh, wika ni Celine sa isip na magtama ang mata nila ng staff. Pinigil din ni Celine ang sariling huwag mapanganga nang makita niya ang pinakagwapong mukha na nasilayan ng mata niya sa buong buhay niya. The guy was abdominably gorgeous with his dark blue long sleeve na nakalihis hanggang sa ibabang siko nito. Hindi rin maayos ang pagkakasuot nito ng necktie, and the word abdominably gorgeous was not enough to describe the physical feature of the man standing beside her. Gwapong-gwapo kasi ito sa paningin niya, to the 10th power. Kahit seryoso ang mukha nito, habang nakatingin din ito sa mukha niya. The man was taller too. Hindi kasi siya umabot sa leeg nito, kahit naka-high heels na siya. Kinakailangan pa nga niyang tumingala rito para magpantay lang ang mukha nilang dalawa. Parang pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki habang patuloy niya itong tinititigan. Hindi lang niya maalala kung saan niya ito nakita, pero nasisiguro niyang nakita na talaga niya ito. "It's nice to see you," the man huskily said with a serious face. Wow, hindi lang mukha ang gwapo, pati boses ay ang gwapo. Nice to see you. So, ang ibig sabihin, nagkita talaga kami. But where? When? How? Wala siyang natatandaan. "You look familiar to me, but I don't remember your name. Nagkita o nagkakilala na ba tayo?" Nakakunot noon tanong ni Celine, but instead of answering her question, the man grabbed her wrist and pulled her toward the exit door. Teka, saan mo ko dadalhin?" Nagpapanik na tanong niya nang hilahin siya nito palabas ng gusali. Kidnapper yata ang gwapong lalaki. Ano ang gagawin niya? Hihingi ba ito ng ransom sa ama niya kapalit ng kalayaan niya? At anong mangyayari sa kanya kapag nakuha siya nito? Baka patayin at rapin siya nito. Nahindik siya sa isiping iyon. Hindi siya papayag. Kailangan niyang humingi ng tulong. Tumingin siya sa security guard na naka-duty para humingi ng saklolo. Sa higpit ng security sa nasabing lugar ay nasisiguro niyang maliligtas siya mula sa gwapong kidnapper niya. Pero nagkamot lamang ng ulo ang magaling na security. Lalong nanlaki ang mata niya sa ginawa ng security guard. Mukhang magkasabwat ang security guard at ang lalaking ito. Isa itong inside job. Sisigaw na sana si Celine
para humingi ng saklolo at makuha rin ang atensyon ng mga taong naroroon nang mapahinto siya nang maramdamang lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki sa kamay niya at nang huminto sila sa labas. "You don't know who am I?" Magaspang na wika ng lalaki. Saglit na tiningnan siya nito. "But maybe that car would help," anito, sabay turo sa kotseng nakaparada katabi ng kotse niya. Sinundan naman ni Celine ang itinuro ng lalaki para lang manlaki ang mga mata sa nakita. Natutop din niya ang bibig para mapigilan ang sariling pagsinghap. "Mr. Lamborghini?" Mahinang sambit ni Celine nang makita ang kotseng nabangga niya kanina. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Celine sa kotse at sa mukha ng lalaki. "So, you already recognize it?" Anito, ang tinutukoy ang kotse. Nakahalukip-kip din ng lalaki. Celine just nodded. "Good, because I saw you," wika nito, bago siya nito iniwang nakatayo nag-iisa sa labas ng YB. Celine took for a while to absorb her mind what was happening, pero nang maabsorb ng utak niya lahat na nangyayari, ay nanlaki ang mga mata niya. "I saw you." Paulit-ulit na umaalingaw sa utak niya ang katagang binitawan mismo ng gwapong lalaki. "Celine, huwag kang tumunganga dyan. Ededemanda ka ng gwapong lalaki. Do something." Wika sa kanya ng isang bahagi ng isipan. "Hey, you!" Tawag niya sa lalaki. Pero ang magaling na lalaki, hindi man lang nito pinansin ang pagtawag niya. Sa halip, ay dire-diretso lang itong pagpasok sa loob ng YB. "Hey, mister!" Tawag niya muli. Lakad-takbo ang ginawa niya para makahabol siya rito. Hindi niya pinansin ang mga empleyado na nakatingin sa kanya. Sa wakas, nakaagapay na rin si Celine pero hindi pa rin siya pinapansin ng gwapong lalaki. Dire-diretso pa rin ito sa paglalakad. Now, it's her time to do something. Hinawakan niya ang lalaki sa braso nito. Lihim siyang napangiti nang huminto ito sa paglalakad. Dahan-dahan itong lumingon sa kanya. Masama na ang timpla ng mukha nito na magtama ang mata nila. Pero hindi pa rin nakakabawa sa angking kagwapuhan ng lalaki, sa halip ay nakakadagdag pa iyon rito. Pagkatapos ay nakakunot ang noo na tiningnan nito ang kamay niyang nakahawak sa braso nito. Agad namang binitawan ni Celine ang pagkakahawak sa braso nito. Hindi dahil sa masamang tingin na lalaki roon, kundi doon sa kanina pa niyang nararamdaman na mainit at tila kuryenteng dumaloy sa buong katawan niya na pilit niyang binabaliwala. I want to talk to you," aniya na hindi tumitingin sa mata nito. "I'm busy. Talk to my lawyer instead," anito at tuluyan na siyang iniwanan. Naiwan tuloy siyang nakatulala sa kanyang kinatatayuan hanggang sa maramdaman niya ang presensya ng kaibigan niyang si Jade sa kanyang tabi. "I thought you don't know him?" Takang tanong ni Jade na tuluyan na itong makalapit sa kanya. Nakakunot ang noo na binalingan niya ang kaibigan. Hindi kasi niya maintindihan kung sino ang pinagsasasabi nito. Inakbayan siya nito. "Ikaw ha? Pinaglilihiman mo na ako. Kilala mo ba si Baron Bustamante?" Iiling-iling na wika ng kaibigan niya. "Baron Bustamante?" Nanlalaking matang tanong niya. "Don't tell me." "Okay, I'll tell you." Nakangiting biro ni Jade. "He is Baron Bustamante, the man we're talking about a while ago. The one and only owner of YB Jewelry. Hindi mo ba siya kilala?" "Oh God!" Mahinang sambit ni Celine habang sapo-sapo niya ang sariling noo. Nakasandal si Celine sa bumper ng kotse niya. Kanina pa niyang hinihintay ang paglabas ni Baron Bustamante sa gusaling iyon. Gusto kasi niya itong kausapin tungkol sa nagawa niyang kasalanan. Gusto niya itong makausap para sana makipag-areglo. Medyo na-alarma kasi siya sa isiping baka ituloy nga nito ang pagsampa ng kaso sa kanya at baka malaman pa iyon ng kanyang mga magulang. Ayaw na ayaw pa naman ng mga magulang niya na makaladkad ang pangalan nila sa anumang eskandalo. Celine family is very influential in the high-ranking government officials. Kaya ayaw ng mga ito na nababahiran ang magandang pangalan nila sa anumang eskandalo. Iyon din na naging kondisyon ng kanyang ama
nang payagan siya nito mag-aral ng kolehiyo sa Maynila. Papayagan lang daw siya nito na mag-aral sa lungsod basta maipapangako niya na hindi siya gagawa ng kahit anong bagay na makakasira sa magandang pangalan nila. Pumayag naman si Celine sa kondisyon ng ama. Kung iyon lang ang tanging paraan para mapapayag niya ito ay gagawin niya. Nais kasi niyang humiwalay mula sa poder ng mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang ama. Mahigpit kasi ito sa kanilang dalawa ng kuya niya, lalong-lalo na sa kanya. Sa sobrang higpit nito ay para na siyang nasasakal. Wala din siyang kalayaan sa mga nais siyang gawin kapag malapit lang ang presensya ng ama. Lagi kasi itong nakabantay sa lahat ng gagawin niya. Hindi niya magawa yung mga gusto niyang gawin, tulad na lang ng pagpunta sa bar para magsaya kasama ng mga kaibigan. Hindi niya magawang makipag-overnight sa bahay ng kaibigan niya kasi hindi siya pinapayagan ng kanyang ama. Kaya iyon ang ginawa ni Celine. Nag-ingat siya. Pero kung may nagawa man siyang kapalpakan, ay hindi niya iyon ipinapaalam sa mga magulang. Maingat lang niya iyong nilulusutan. Maayos namang nakapagtapos sa kolehiyo si Celine sa kilalang universidad sa Maynila sa kursong Fine Arts. Ngayon ay isa na siyang pintor. Masaya si Celine dahil unti-unti na ring nakikilala ang pangalan niya sa napili niyang karir. At katatapos lang din ng gallery na ilan sa mga obra niya ang tampok. Biglang naalala ni Celine iyong sinabi ni Jade sa kanya nang ikwento niya rito ang buong pangyayari at kung bakit nakita nitong nag-uusap sila ni Baron. Oh God, Celine, what you have done? Hindi mo ba alam kung sino ang binangga mo? Hindi mo ba alam na bawat salita ng mga Bustamante ay ginagawa nila? Kung sinabi nitong ididemanda ka niya, talagang ididemanda ka niya. Ano na ang gagawin ko? Kinakabahan na tanong niya sa kaibigan. Nagkibit balikat si Jade. I don't know. Mula sa pagkibit balikat ng kaibigan at mula sa sabihin nitong hindi nito alam kung ano ang gagawin niya, ay doon na siya na bahala. Hindi na rin siya mapakali, kaya sinabi niya sa kaibigan na mauna na itong umalis. Sinabi niya rito na gagawa pa rin siya ng paraan para makausap si Baron. Gagawin niya ang lahat para huwag nitong ituloy ang demanda laban sa kanya. Aaminin din niya sa sarili na nakaramdam siya ng takot sa kaalamang baka ituloy ni Baron ang pagdedemanda sa kanya. Resisting an arrest at resulting to damage and properties at obstruction of justice ang pwedeng isang pangkaso sa kanya dahil sa kababayaan niya. At kapag nagkataong magkatotoo ang banta nito, baka umabot iyon sa kaalaman ng mga magulang niya, lalong-lalo na sa kanyang papa. Baka mamaya, pauwiin na siya nito sa probinsya at ipilit nito ang matagal nitong gusto na ipakasal siya sa anak ng kapartido ng ama niya sa politika. Actually, meron na siyang isang warning sa ama niya nung muntik na siyang makulong dahil sa bribery. Minsan na kasing nasita si Celine ng traffic enforcer na nag-overspeeding siya at dahil medyo nagmamadali siya nung araw na iyon ay naisipan ni Celine na i-bribe ang traffic enforcer. Unfortunately, ang taong gusto pang i-bribe ni Celine ay isang mabuting mamamayan ng bansa. Sa halip na tanggapin ang suhol niya, ay dinala siya nito sa presinto. Inireport nito ang ginawa niyang panunuhol at hindi pa doon nagtatapos. Gusto din ng traffic enforcer na sampahan siya ng kasong bribery. Doon na alarma si Celine kaya kailangan niyang humingi ng tulong. Tinawag niya ang Kuya Anthony niya para humingi ng tulong. Isa kasing abogado ang Kuya Anthony niya. Gaya ni Celine ay sa Maynila din naninirahan ng kanyang kuya at alam niyang ito lang ang tanging makakatulong sa malaking suliranin na kinahaharap niya. Hindi naman nagdalawang isip ang kuya niya. Tinulungan siya nito. Ito ang gumawa ng paraan para hindi siya tuluyang makulong dahil sa kasalanan niya. At ang buong nangyaring iyon ay umabot sa kaalaman ng kanyang ama. Nabingi nga si Celine sa sermon ng kanyang ama nung tumawag ito sa kanya. At dahil sa warning ng ama, ay naging maingat na si Celine sa pananatili niya sa Maynila. Isa pa daw kasing kapalpakan niya sa Maynila ay papauwiin na siya nito sa probinsya at ipapakasal nga siya nito sa anak ng kapartido nito sa ayaw at sa gusto daw niya. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto niyang kausapin si Baron.
Ayaw kasi niyang umuwi sa kanila at lalong-lalo na ayaw niyang makasal sa lalaking hindi niya mahal. Napatuwid si Celine ng tayo nang makita niya ang taong kanina pa niyang hinihintay na lumabas sa gusaling iyon. Mababaka sa mukha nito ang pagkagulat nang makita siya. Pero agad namang naglaho sa mukha nito ang pagkagulat nang magsimula itong maglakad papunta sa nakaparadang sasakyan nito. Hinarang niya ito sa kanyang dinaraanan. "Can I talk to you? I mean sir?" Wika niya nang magtama ang mga mata nila. Wala siyang nakikitang anumang emosyon sa mukha nito habang nakatingin ito sa kanya. Ang tanging nakikita ni Celine ay ang kagapuhan ng lalaki. "Please?" Nilangkapan niya ang boses ng pagmamakaawa. Hindi niya inaalis ang tingin rito hanggang hindi ito nagsasalita at hanggang hindi nito binagbibigyan ang pakiusap niya. "I told you. I know. Sansala niya sa sinasabi nito. "Oops, sorry." Nakangiwing pa umanhin niya nang makita ang ekspresyon ng mukha nito. Halata kasing hindi nito nagustuhan ang ginawa niyang pansansala sa sinasabi nito dahil biglang nagsalubong ang kilay nito. "I'm tired, miss. Mag-usap na lang kayo ng lawyer ko." Ani ni Baron, sa kanya ito nilagpasan. Nakasimangot na muli niya itong hinabol. Pinigil niya ang akmang pagbubukas nito ng pintuan ng driver's seat sa pamamagitan ng paghawak sa pintuan. Nagbabalang tingin ang pinagkaloob nito sa kanya na magtama muli ang mga mata nila. "Give me 5. Sinabi ko ng I'll do the talking." Sansala muli niya. "Hindi ka naman mapapagod kung ako ang magsasalita at makikinig ka lang. Promise." Dagdag niya. Itinaas pa niya ang kanyang kamay na tila nanunumpa. Binaliwala niya ang nagbabalang tingin na ipinagkaloob ito sa kanya nang sa pangalawang pagkakataon ay pinutol muli niya ang sinasabi nito. Ang mahalaga para kay Celine ay ang makausap ito. "Nakasalalay sa pag-uusap natin ng kaligayahan at kalayaan ko. Kaya parang awa mo na. Kausapin mo na ako." Nagpapi-ice pa si Celine. Napabuga ng hangin si Celine when Baron finally agree at sa sobrang tuwa ay hindi niya napigilan ang sayang nararamdaman. Napayapo siya rito. "Ang bait mo. Sana kunin ka na ni Lord." Mahinang wika niya habang palihim na inaamoy-amoy ito. "He smells so good. Get off your hands on me." Narinig niyang wika nito. May himig din iyon ng pagbabanta. Agad naman siyang lumayo at tumingin ng paumanhin rito. "Sorry, I got carried away." Aniya. Nakita niyang tiningnan nito ang suot nitong relo. "Your 5 minutes starts now." Anito. "What?" "Your time is running, woman." Tila nayayamot na wika nito na natiling nakatanga siya sa harapan nito. Nang muling sulyapan ni Baron ang suot na rilong pambisig, doon lang niya naalala na may dapat pala siyang ipaliwanag at ipakausap rito kung bakit nasa harapan siya nito ngayon. And for the pit's sake, talagang 5 minuto lang ang ibinigay nito sa kanya. Hindi man lamang nito ginawang 10 minuto na lang. "Anong ikino-complain mo? You suggested it." Sita sa kanya na bahagi ng isipan. 4 minutes and 30 seconds. "Huwag mong ituloy ang demanda." Direktang pahayag niya. Nang akmang magsasalita ito, ay inunahan niya muli ito. "Kasi kapag itinuloy mo at umabot iyon sa kaalaman ng magulang ko, katapusan na ng maliligayang araw ko. May warning na ako sa kanila na kapag may kapalpakan na naman akong nagawa sa Maynila, ibabalik ako sa lugar kung saan ako nanggaling at ipapakasal ako sa lalaking hindi ko mahal, sa ayaw at sa gusto ko. And knowing my father, kung ano ang sinabi niya mangyayari sa pamilya namin, bawat salita ng aking ama ay batas. Tulad mo, kapag sinabi niya, iyon ang gagawin niya. Kaya ba yun ang konsensya mo? Kaya ba ng konsensya mo na naging miserable ang buhay ng isang tao dahil lang sa isang simpleng kasalanan na kung tutuusin ay kayang-kaya namang solusyonan?" Hindi niya binigyan si Baron ng pagkakataon na magsalita, kaya nagpatuloy siya. 5 minuto lang ang binigay nito sa kanya para makausap ito, kaya dapat hindi siya nagpatumpik-tumpik. "Kaya parang awa mo na. Huwag mo nang ituloy yung pagdedemanda mo.
Maliit lang naman ang naging damages ni Mr. Lamborghini. Kung gusto mo, ako na lang ang bahalang magpaayos kay Mr. Lamborghini. May kilala akong mekaniko. Sumagap muna si Celine ng hangin bago siya nagpatuloy. Medyo hinihingal na kasi siya kasi wala siyang tigil sa pagsasalita. Nang sapat na iyong nasagap niyang hangin ay nagpatuloy siya. Alam ko mali ang ginawa ko. Mali yung pagtaka sa isang kasalanan. May emergency lang kasi. Baron, I mean sir, alam kong huli na pero gusto kong humingi ng sorry sa'yo. Sorry, hindi na. Your time is up. Putol niya sa sinasabi niya. But I'm not done yet. Ano niya na napakurap-kurap pa. Your time is up. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Masyado ding nakakunot ang noo nito. Bubuksan muli sana nito ang pintuan ng kotse sa driver's side nang pigilan muli niya sa pamamagitan ng paghawak sa braso. Akma rin sana siyang magsasalita nang biglang tumunog ang cellphone niya. Hindi sana niya papansin niyon pero nadidistract siya. Hindi tuloy niya masabi ng maayos ang gusto niyang sabihin at ipaliwanag kay Baron dahil sa tunog ng cellphone niya. Binitawan niya si Baron, saka niya kinuha ang cellphone sa kanyang bag. Shit, sambit niya sa isipan nang makita ang rumehestrong pangalan sa screen ng cellphone niya. Maybe her father sensed that she is on trouble. That's why he's calling. Pipindutin na sana ni Celine ang answer button nang marinig ang pag-andar ng sasakyan ni Baron. Hindi niya namalayan na nakasakay na pala ito sa sasakyan nito. Shit, sambit niyang muli sa isipan nang tuluyang nakaalis ang sasakyan ng binata. Nanlulumong nasundan na lamang ng tingin ni Celine ang papalayong sasakyan nito. Tumigil na rin ang pagtunog ng kanyang cellphone.